Mga kwento ni Thelmo. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga giliw mong tagapakinig. Ako si Veronica, at ang nais kong ibahagi sa inyo ay ang aking karanasan noong nagtatrabaho pa ako sa dati kong trabaho sa isang opisina sa bahaging Antipolo, Rizal. Matagal na kaming magkaibigan ni Mona at talagang nasubok ng maraming taon ang pagkakaibigan naming dalawa. Halos kapatid na rin ang turing namin sa isa't isa. Nagsimula ang pagkakaibigan namin noong elementarya. Nagmula siya sa may Siquijor at dumayo ang pamilya niya sa aming bayan para makipagsapalaran at hanapin ang kapalaran. Naging magkaklase kami hanggang sa sekundarya. Nagkahiwalay lamang kami nung mag-aral kami sa kolehiyo pero maswerte na naman kaming magkasamang muli sa trabaho nang matanggap kami bilang empleyado sa opisina sa aming bayan. Nagalak ako dahil mukhang hindi kami pinaghihiwalay ng tadhana pero noong dumating ang panibagong empleyado na nagngangalang Stella at nakapalagayan namin ng loob ni Mona, inisip ko na magiging maganda ang samahan naming tatlo. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang lumalayo ang loob sa akin ni Stella. Dumating ang panahon na nadiskubre ko na sinisiraan pala ako ni Mona kay Stella at kung ano-anong kwento ang iniimbento niya para layuan ako. Doon kami nagsimulang magkasamaan ng loob, lalo pa nang malaman ko na ayaw pala ni Mona na lumayo ang loob ko sa kanya. At ang gusto niya lamang ay kami lamang dalawa ang magkaibigan. Dahil nagsiselo siya sa atensyon na binibigay ko kay Stella. Naisip ko na baka may problema sa pag-iisip si Mona. O posibleng may matindi siyang pinagdadaraanan pero nanaig sa sarili ko na naging sakim siya sa pakikipagkaibigan sa akin. Kung kaya't ilang linggo rin kaming hindi nagkibuan. Makalipas pa ang ilang linggo, nagulat na lamang ako na siya mismo ang nakipag-usap sa akin at humingi ng kapatawaran. Nabulag siya sa matinding kasakiman at hindi niya inisip ang pwede kong maramdaman nun. Kagad ko naman siyang napatawad dahil alam ko na nagsisisi rin siya sa kanyang kasalanan at alam ko naman na hindi namin matitis ang isa't isa. Mas pinairal namin ang matagal na samahan na nagpatibay sa aming pagkakaibigan. Simula nang magkasundo kami ay hindi na kami muli nag-away pa. Unti-unti na ring natanggap ni Mona sa sarili niya na may iba pang taong pwede kong maging kaibigan at hinayaan niya si Stella na pumasok sa buhay ko. Lumipas ang isang taon. May panibagong empleyadong nag-apply sa opisina. Taong 2001, may nakilala kaming lalaki na nagpabago sa takbo ng buhay namin. Ruben ang kanyang pangalan. Halos magkaedad lamang kami. Mabait siya, maginoo. Kaya naman karamihan ng mga katrabaho namin ay talagang nagkakagusto sa kanya. Lalong-lalo na si Mona. Malaki ang paghanga sa kanya ni Mona kaya naman ako ang gumawa ng paraan para magkalapit silang dalawa. Natuwa naman si Mona dahil naging magkaibigan sila ni Ruben. Inakala ni Mona na masusuklian ni Ruben ang kanyang itinatagong pagtingin pero nagkamali siya. At sa hindi ko pa inaasahang pangyayari, nahulog pa ang loob ko kay Ruben. Pinilit ko siyang iwasan pero siya na mismo ang lumalapit sa akin noon. At ang mas malala pa sa lahat ng nadiskubre ko ay ang malaman na may lihim din siyang pagtingin sa akin. Ayokong masaktan si Mona kaya kahit mahirap sa akin ay pinakiusapan ko si Ruben na ligawan at pag-aralang mahalin si Mona. Bagay na hindi niya makayanan pero sa huli, pumayag na rin siya sa mga sinabi ko kahit pa alam naming dalawa na kami ang tunay na nagmamahalan. Nasaktan ako pero nagpaubaya ako alang-alang sa pagkakaibigan namin ni Mona.
Kaso, hindi napigilan ni Ruben na kausapin ako. Kaya lang ay itinutulak ko pa rin siya palayo sa akin sa takot na baka masira nito ang pagkakaibigan namin ni Mona. Nag-focus ako sa pagtatrabaho. Nag-overtime at pilit na ibinigay ang oras at panahon ko sa pagtapos ng reports at iba pang mga papeles sa opisina. Kinalimutan ko ang sakit at bigati na nararamdaman ko sa tuwing nakikita kong magkasama sina Ruben at Mona noon. Tawagin na akong martir ng iba naming kasamang empleyado pero pinili ko na pigilan ang pansarili kong kaligayahan para sa aking matalik na kaibigan. Sa kabila ng pagsasakripisyo ko ay nagkaroon naman ng magandang resulta ang mga paghihirap ko noon. Napromote ako sa trabaho, tumaas ang posisyon. Tuwang-tuwa ang mga kapwa empleyado ko. Gayun din si Stella at Ruben. Pero ang lubos kong ikinagulat ay sa dinami-dami ng kaibigan o tao na inaasahan ko na matutuwa sa aking tagumpay, ay tila hindi masaya si Mona at mukhang pakitang tao lamang ang mga ngiting ipinukol niya sa akin noon. Sabagay, naisip ko rin naman na matagal na niyang inaasa masamang posisyon na kinalalagyan ko noon. Kaya hindi ko siya masisisi kung hindi siya masyadong masaya sa tinatamasa kong tagumpay. Hinayaan ko na lamang siya pero pinayuhan ko na magsumikap at magsipag din siya sa pagtatrabaho para maabot ang posisyon ko. Hindi ko alam kung tinanggap niya o hindi ang mga sinabi ko dahil wala akong mabasang ekspresyon sa mukha niya na kahit ano paman. Pero sa kabila ng lahat ay nagpatuloy pa rin kaming magkaibigan at madalang naming mapag-usapan ang tungkol sa akin naging promosyon. Lumipas ang ilang linggo ay nakausap namin ni Stella si Ruben. Nabanggit niya sa amin na unti-unti nang nagbabago si Mona. At halos lahat na lamang ng nakakasamang babae ni Ruben pinagseselosan nito. Ultimong si Ate Jinky na halos nanay na ang ituring naming lahat ay nagagawa pang pagsilosan at pagbantaan ni Mona. Napagsasabihan na rin ng iba naming katrabaho na baka may problema sa pag-iisip si Mona o may inferiority complex kung tawagin. Medyo nahabag naman ako sa kaibigan ko at sinikap ko siyang kausapin. Pero pinigilan ako ni Ruben dahil ayaw niyang masaktan ako ni Mona. Dahil hanggang noon, hindi pa rin niya magawang itago ang nararamdaman niya para sa akin noon. Kahit napilit kong tinatakasan ang pag-ibig ko kay Ruben, hindi ko magawa dahil ginagawa ko lang komplikado ang lahat. Pinahihirapan ko lamang ang sarili ko. Dumating ang araw ng mga puso. Masaya ang lahat ng mga empleyadong nakatanggap ng mga regalo sa kanilang mga nobyo at asawa noon. Mag-uwian na kami noon at nauna akong lumabas sa opisina nang bigla akong sinundan ni Ruben. Nasorpresa ako dahil binigyan niya ako ng mga sariwang bukay ng rosas. Ipinagtapat niya sa akin na talagang hindi niya kayang mahalin ng buong buo si Mona, na talagang ako ang kanyang tunay na minamahal at balak niyang hiwalayan ang kaibigan ko na yon. Hindi ko na sana tatanggapin ang binigay niyang bulaklak pero niyakap niya ako ng mahigpit. Humagulgol siya sa pag-iyak. Inamin niyang hindi niya kayang dayain ang kanyang sarili at ayaw niyang mawala ako sa buhay niya. Hindi ko na nakayanan ng mga sandaling yon. Tinugon ko na rin ang kanyang mahigpit at maalab na mga yakap pero biglang lumabas ng opisina si Mona. Nagpuyo siya sa galit nang maabutan niya kaming magkayakap ni Ruben. Binulyawan niya si Ruben at kamuntik na niya akong masabunutan. Mabuti na lamang at humarang sa akin si Ruben at siyang sumalo ng mga suntok at sampal ni Mona noon. Galit na galit sa akin si Mona. Tinawag pa niya akong traidor at ahas na kaibigan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumulo ang mga luha sa aking mga mata habang ipinapaliwanag ko sa kanya ang buong pangyayari. Pero hindi niya ako pinapakinggan. Mas lalo niya akong minumura at pinubulyawan. Dumating ang mga katrabaho namin at pilit na inilayo si Mona sa aming dalawa.
Sa mga pagkakataong yun ay daw nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag at magpahayag ng sarili si Ruben. Ayon sa mga pahayag niya, inamin niyang pumayag siya sa alok ko na ligawan at ibaling ang atensyon at pagmamahal kay Mona kahit na masakit sa kalooban niya. Dahil ang totoong mahal niya nga ay ako at wala nang iba. Kaso noong nagtagal ang relasyon nila ni Mona, ay hindi na niya nakayanan ang pagiging seloso nito at maigpit sa kanya na kahit ano pang gawin niyang paliwanag at pagpapaamo dito ay hindi siya nito pinapakinggan. Napag-isip-isip niya na talagang hindi si Mona ang dapat niyang mahalin at hindi na rin niya makakayanang ipagpatuloy pa dito ang kanyang pagmamahal. Dagdag pa niya na ang pagmamahal ay hindi makasarili at mapaglinlang. Kaya kung hindi ko man siya piliin ay mananatili pa rin siyang nasa tabi ko at mas gugustuhin na lamang niyang kumalas sa relasyon nila ni Mona. Kaya sa manatiling makipagrelasyon dito na unti-unting sumisira sa buhay niya. Sakit, di ba? Lalong umigting ang galit ni Mona at pinagduduro pa niya ako. Tinapunan niya ako ng masasamang tingin at sinabihan ng mga aagaw. Nabanggit pa niya na lahat na lang ng mga bagay ay inagaw ko sa kanya. Ang posisyon na pangarap niya, gayon din ang lalaking pinakamamahal niya kaya simula sa araw na yon, ay tinatapos na niya ang pagkakaibigan namin. At kahit anong gawin ko ay hindi ako magiging masaya at hindi kami magkakatuluyan ni Ruben. Pagkatapos nun ay bigla siyang umalis at nagmamaktol na naglakad patungo sa may tabi ng highway at nag-abang ng sasakyan pa uwi. Nung nakaalis na si Mona ay inihatid ako ni Stella at Ruben sa bahay. Napagkasunduan namin ni Ruben na wag na muna kami mag-usap at hayaan na muna naming humupa ang nangyari dahil hindi namin alam kung anong pwedeng gawin ni Mona noon. Pumayag naman siya sa sinabi ko at mananatili siyang maghihintay sa takdang panahon na pwede na naming ipagpatuloy ang naudlot naming pagmamahalan. Hindi ako nakasagot sa kanya dahil gulong-gulo na ang isip ko noon. Sumapit ang gabi. Hindi ako makatulog. Nangangati ang aking buong katawan. Hindi ko malaman kung anong klaseng insekto ang kumagat sa akin. Hanggang sa dumako ang hating gabi at pabaling-baling ako sa may higaan. Parang nagliliyab sa sobrang init ang aking buong katawan pero hindi naman ako nilalagnat. Nakatulog na lamang ako noong bandang madaling araw na. Pero noong pumatak sa 3:00, naalimpungatan ako nang makarinig ako ng kakaibang boses na sumisigaw. Nakakabingi yun. Tinakpan ko ang aking tenga pero nakakita ako ng mga bubuyog na lumabas sa tenga ko. Hindi ko alam kung masasabi mong bubuyog pero ganun na ganun yung tunog. Napasigaw ako nang makita ko na may bahid yun ng dugo. Kumatok sa pinto ng aking silid ang aking inatama. Pinagbuksan ko sila at agad nila akong tinanong pero nagulat sila nang makitang may dugo sa ilong ko. Hindi na ako nakasagot dahil bigla akong nawalan ng malay. Nagising na lamang ako na inaapoy ako ng lagnat. Umiikot ang aking paningin at talagang hilong-hilo ako noon. Hindi ko malaman kung anong nangyayari sa akin. Hindi rin ako nakapasok sa trabaho. Gumanda lamang ang pakiramdam ko noong bandang tanghali kaya dinala na ako ng mga magulang ko sa ospital para maipa-check up at malaman kung ano ang sakit ko noon. Laking gulat ng mga magulang ko nang malaman sa findings na simpleng lagnat lamang ang nangyari sa akin. Niresetahan na lamang ako ng gamot at umuwi na rin kami sa bahay noon. Bandang hapon, maganda pa ang pakiramdam ko. Pero nang sumapit na naman ang gabi, bumalik na naman ang lagnat ko at paghahilo noon. Sa tuwing umiihi ako, ay may buhangin kasama ang ihi ko at sa tuwing dumudumi naman ako, ay may lumalabas na mga malalaking insekto. At talagang nakakasuka ang amoy ng aking dumi.
Ako pa lamang ang nakakakita ng insekto noon, Sir Seth. Kahit anong tingin ng mga magulang ko, wala silang makita. Bukod pa doon ay kinikilabutan ako dahil may mga gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Hindi ko magawang magpahinga noong dumako ang gabi kaya lalong nabahala ang aking mga magulang. Wala na rin akong ganang kumain at pakiramdam ko ay unti-unti na rin bumabagsak ang aking timbang. Hindi na natagalan ng tatay ko ang nangyayari sa akin noon. Kaya kahit hindi niya maintindihan ay agad siyang nagpaalam sa nanay ko. Lumabas ng bahay ng mga oras din yon. Nagtungo siya sa kakilalang manggagamot ng kanyang kumpare na nakatira sa hindi kalayuan ng aming lugar. Magaling na manggagamot si Mang Berting. May kaalaman din siya sa pangontra sa kulam at barang, maging sa mga gayuma at iba pang mahikang itim na masasamang elemento. Nang makarating siya sa aming bahay ay agad niya akong pinulsuhan at pagkatapos ay naghanda siya ng orasyon. Insenso, gayon din ang mga halamang gamot. Nagpahanda siya ng palangganang may tubig, gayon din ang kandila sa aking ina. Hinihiga ako sa kama at kahit naliligo na ako sa pawis at talagang pinaglalaban ko noon ang pananakit ng tiyan at matinding pagkahilo. Hirap na ako sa nararamdaman ko noon pero pinipilit ko pa rin na manatiling gising sa takot na baka maging katapusan na rin ang buhay ko kung sakaling ipikit ko ang aking mga mata. Pakiramdam ko, Sir Seth, ay nararanasan ko na noong mga sandaling yon, ang tinatawag na near-death experience. Kinikilabutan ako kahit masama ang pakiramdam ko. Naririnig ko pa na bumubulong si Mang Berting habang sumasambit ng kakaibang mga dasal. Hindi ko na makayanan ang amoy ng usok at insenso kaya tuluyan na akong nakatulog nun. Kinaumagahan, nagising ako sa aking kama na sobrang sakit ng ulo ko at nanghihina. Pumasok sa kwarto ang nanay ko at humingi ako kaagad ng isang basong tubig dahil uhaw na ako ng mga sandaling yon. Lumabas ng silid ang nanay ko pero makalipas ang ilang minuto ay bumalik siya kasama ang tatay ko. Sa likuran nila, naroroon sina Stella at Ruben. Dinalaw nila akong dalawa. Awang-awa sila sa kalagayan ko. Hinawakan ni Ruben ang aking mga kamay at kahit nanlalamig ang mga yon, hinayaan ko na halikan ni Ruben. Inalalayan ako ng nanay ko at nakainom ako ng isang basong tubig. Pagkatapos nun, lumabas sila ng silid at hinayaan nila makapag-usap kaming tatlo. Napag-alaman ko kay Stella na nabanggit pala sa kanila ni Ruben na mga magulang ko ang nangyari sa akin sa nagdaang mga araw. Kinontak sila ng mga ito kaya naman gumawa sila ng paraan para makatulong sa nakakakilabot na nangyari sa akin. Dagdag pa ni Stella na ibinalita ng nanay ko na binarang pala ako ni Mona o kinulam at kamuntik na niya akong mapatay sa sobrang galit sa akin. Nabanggit ni Mang Berting sa aking mga magulang lahat ng kanyang nalalaman pagkatapos niya akong magamot sa nagdaang gabi. Kaya naman nagkaroon ng plano sina Stella at Ruben. Hindi nila kagad sinabi sa akin kung anong klaseng plano yon. Nang biglang bumulaga sa likuran nila ang presensya ni Mona. Kinausap niya kaming tatlo at nasabi niya na kaya siya nagkusang pumunta sa bahay dahil hindi na niya makayanan ang ginagawa niyang pagpapahirap sa akin. At para mawakasan na rin ang lahat ng mga katanungang bumabagabag sa kanyang isipan at mabigat na dalahin sa kanyang dibdib nun. Nagulat ako pero binati ko si Mona sa mapait na ngiti habang bumubukal at bumabagta sa mga luha sa aking mga mata. Masasamang tingin pa rin ang ipinukol niya sa akin habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa nun. Naglakas loob akong magsalita. Nagawa kong humingi ng kapatawaran sa kanya kung nasaktan ko siya sa paglilihim ko sa kanya ukol sa tunay kong nararamdaman kay Ruben. Ipinaliwanag ko rin sa kanya na kahit kailan,
Hindi ko inagaw ang pinapangarap niyang posisyon. Pinaghirapan ko ang lahat sa pagtatrabaho at idinaan ko sa maayos at tamang proseso ang lahat kaya ko nakuha ang tagumpay na yon. Isiniwalat ko din sa kanya na kaya nagawa kong magparaya at hindi ko sinagot si Ruben ay dahil gusto ko na maibigay ang pagmamahal na inaasam niya kahit ang kapalit nun ay ang sarili kong kaligayahan. Gusto ko maging masaya si Mona dahil alam ko na matagal na niyang pinapangarap na maging kasintahan si Ruben. At malaki na ang kanyang naging pagtatyaga para lang bigyan siya ng pagtingin nito kaya kahit masakit, tiniis ko yun lahat. Para hindi masira ang pagkakaibigan naming dalawa. Sa puntong yun ay hindi ako nakahanda na makitang lumuluha si Mona. Lumapit ito sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Inamin niya sa akin na naiinggit siya sa lahat ng swerte na nangyari sa buhay ko. Alam din niya na ako ang talagang minamahal ni Ruben, kung kaya't nilamon siya ng galit at selos. Dahil lahat na lamang ng bagay ay napunta sa akin samantalang naging madamot naman ang kapalaran para sa kanya. Nabulag na siya ng kanyang ambisyon at pagiging makasarili. Hindi na niya naisip at nakita ang paghihirap ko sa kabila ng mga tagumpay na nakuha ko noon. Hindi rin niya naisip na nagpaubaya ako para lang makitang masaya siya sa piling ng lalaking pinakamamahal niya. Humingi siya ng kapatawaran sa nagawa niyang pangbabarang sa akin dulot ng matinding puot sa ginawa ko sa kanya. Hindi naman ako naging malupit. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? At saka malaki pa rin ang pagmamahal ko sa kanya bilang kaibigan at itinuring ko na rin siya bilang tunay na kapatid noon. Kaya naman buong puso ko siyang pinatawad. Naging emosyonal kaming dalawa. Lalo pat humingi rin siya ng kapatawaran kay Ruben sa pagiging mapang-abuso at makasarili niya sa kanilang relasyon. Nabanggit pa niya na hahayaan na niya kaming magkaroon ng relasyon dahil kami naman talagang nararapat na magmahalan. Hindi na namin yun binigyang pansin dahil mas minabuti naming manatiling magkakaibigan pagkatapos ng lahat ng nangyari. Binawi na rin ni Mona ang kulam o barang nun. At ibinaon na namin sa hukay ang lahat ng sakit at galit namin sa isa't isa. Nanatili kaming magkaibigan. At hindi nagtagal ay naging magkasintahan kami ni Ruben. Si Mona na mismo ang naging maid of honor sa aming kasal. Sa kasalukuyan ay may sarili na kaming pamilya. Nanatili pa rin tumibay ang aming pagkakaibigan sa paglipas na maraming panahon. Nagkaroon man ng lamat ito dahil sa inggit. Sa huli, nanaig pa rin ang pagmamahal namin sa isa't isa.